Hello, ah, magandang gabi sa inyong lahat. Shoutout muna tayo, no? Shoutout muna sa mga nagpapa-shoutout. Ha? Shoutout Sir CH Andro. Hello. From Taguig City. Ma'am Eva Santos. Hello. Ma'am Lourdes Ambrosio, hello! Kamusta na kayo, Ma'am Lourdes? Yung mga balot natin na nakaka-high blood. Nagbebenta to ng balot si Ma'am Lourdes eh. Mark Christian Paulo Rada, hello sir. Pwede bang i-consider na paranormal ang Ghost Project? Hello, Sir Marco Rosales, hello. Ngayon lang ako nakakita ng legit na healer. Bigla tuloy sumama ang pakiramdam. Ako din eh. Nung nakita ako eh. Sir Official Rigel? Anong basa kaya dito? Shoutout po Sir Motive. Salamat. More viewers, subscribers to come. Likot lang ng isip ko. Ito. Pero yan pwede yan gawing dahilan para hindi sila sumipot. Oo nga no, pwede. Yung pagwawala ng mga tao. Pwede, very good. Ayon, sabi ni Sir Emir Crisostomo, shout out. Ayon kay Green Goblin, a cunning warrior attacks neither body or mind. We attack his heart. Mas mararamdaman kasi ang pinaghihigantihan ang sakit kapag inatake ang mahal nila sa buhay. Pa-shout out daw. Shout out. Sir Erwin Rafael, hello. Sir Michael Mateo, hello. Sir Jeffrey Maceda, hello. Para sa akin yung sinasabi nila mag-indamay mga anak ng Diskaya ay bullshit. Kasi kung kapabayaan at panlulong ginawa mamaya, nga no, pwede naman. Sir Dave McLaren Porter, hello. Ma'am Lynn Tamori, Sir Neil Lester, Sir Ranmes. Stop Me from Cebu, shout out. Sir Jombal. Sir Rod PC, hello. Sir Janjan Vakal. Sir K. Shout out daw sa Hungary. Gutom ka? You're so hungry. Sabihin na naman yan, pang tito na joke yung inaano ko. Hindi bata-bata ako pa eh. Pakitaan tayong birth certificate. Sir Domingo Arador, hello, PCCP Tech. Sir Boss Crazy. From Bais City, Negros Oriental, hello. Jan Diabe, hello. Sir Jeffrey D. Guzman. Brotherly Place, hello. Sir Octaves, hello. Ma'am April May, hello. Sir Neil Edward Burgos, hello. Sir Michael Sumadsad, hello. From Santa Rosa, Laguna. Sir Tyrone Rivera from Muzon. Mendark, hello. So yan na yung proceed tayo dito sa main content natin mga men. Ito ay pinasa sa akin. Ito ay tungkol naman daw to sa Himala. Himala ni Mama Kande. Ito ay sa Rated Corina, no? Panoorin nga natin to. Itong kay Ma'am Corina. Mismong si Pope John Paul II pa ang nagputong ng korona sa milagrosong imahe. Isang birhen sa Iloilo City ang patuloy daw na lumalaki kahit siya'y isang rebulto na gawa sa simento. Habang patuloy ding naghihimala. Nagsimula raw sa isang talampakan lang or 1 foot ang laki ng birhen. Hanggang ang imaheng bato na ito ng Birheng Maria ay umabot na raw sa 7 talampakan. Ayos, laki naman nun. Kayo. Hindi. Mula sa ganyan, usap-usapan pero let's see, no? Nagpapagaling din ng may sakit ang puon.
bukod pa ang marami ng bilang ng mga natutupad na mga kahilingan. Paano naging batayan nila na lumalaki kaya yon? Doon ako mas interesado eh. Yung faith dyan, syempre debatable yan eh. Sabi na iba, rebulto yan. Gawa yan sa bato, gawa yan sa kahoy. Alisin muna natin yan. Doon muna tayo doon sa usapin ng Himala. Kasi yung Himala, debatable yan eh. Yung belief tungkol sa Birhen Maria, di ba? Iwan muna natin sa Katoliko yun. Doon tayo sa issue ng Himala, ha? Kasi sometimes, yung mga Catholics din naman skeptic sa Himala eh. Lalo na yung pamunuan ng simbahan, di ba? Hindi naman sila agad-agad maniniwala. Bago ideklara na isang Himala ang isang bagay, iimbestigahan muna yan eh. ng simbahang Katolika, di ba? Ano nga bang misteryo ang bumabalot sa sinasabit pinaniniwala ang milagrosong imahe ng poon sa Haro, Iloilo? Tunay ba ang Himala ni Mama Kande? Haro pala yun. Hindi mahalaga Ang pagkakabasa ko, Jaro. Haro pala. na lumalaki yung imahe ng mahal na Birhen Maria. Kasi yung mahalaga dito sa amin, sa Haro, ay lumalaki yung Akala ko Jaro. Haro pala. Dambana ng pananampalataya na sumisimbolo sa masidhing debosyon ng mga Ilonggong Katoliko So ito yung paniniwala. Wait. Yung Ilonggo ba Bisaya din? Bisaya din ba sila? Kasi may mga kayo, no? May mga salita kayo na medyo Bisaya din. Tama. Kaya lang, ang Ilonggo may alon yung sinasabi eh. May, hindi ko ma-duplicate yung yung tono eh. Kasi parang pag nagsasalita ang punto niyan, parang umaalon, di ba? May ganun sila. Hindi ko lang hindi ko pero alam nyo na agad pagka Ilonggo yung nagsasalita. 'Di ba? Iba yung iba yung tono ng Ilonggo eh. Pero parang 'di ba may pagka-Bisaya din, tama ba ako? Paki-comment nga diyan sa baba. Ganito taon-taon ang selebrasyon sa Katedral ng Haro sa Iloilo tuwing kapistahan ng Birheng Maria de la Candelaria. Pero ngayon, malayo sa nakasanayan. Simple lang ang naging pagdiriwang sa araw ng itinuturing na COVID pa siguro nito nung time na to. ina ng kanilang lalawigan, si Mama Kande. maraming mga activities na na-cancel, hindi natin pinagpatuloy, tulad ng Grand Procession, every Haro Fiesta, yun maraming nag-aabang doon. Pinagbawal din ang pag-akyat doon sa shrine ng Mahal na Birhen. Bawat isa, bitbit ang kani-kanyang kahilingan, humihingi ng kapatawaran at gabay sa buhay. Mga bulong at dasal kay Nuestra Señora de la Candelaria na pinaniniwala ang puno ng hiwaga at himala. Pumupunta po talaga ako dito once a week para ipanalangin ang pagtapos ng aking pag-aaral. Sana maginhawa ang aking buhay. Marami ang nagpupunta dito para dito sila mag-alay ng mga kahilingan, ng mga himala. Ang iba na pagkakaloban, ang iba ay hindi. So, ibig sabihin, yung ayoko na magsalita. Hindi, kasi, di ba, ganito kasi yan, may, siyempre kakalat, medyo skeptical lang to, pero nasa sa inyo pa rin, sa paniniwala nyo pa rin. Siyempre sasabihin, oy, milagroso yan kasi marami nang nagdasal dyan na nagkatotoo. At mayroon naman talaga nagpapatotoo. Yung halimbawa, nagdasal ako dito na pumasa ako sa board exam. Pumasa nga, di ba? Nagdasal ako dito na magkaanak kami. Nagkaanak nga. Di ba? Pero sometimes, due to confirmation bias, ang nakikita lang natin, ang nabibilang lang natin yung mga yung mga nagkatotoo. Paano yung mga hindi nagkatotoo?
malamang hindi na pupunta yun dyan, hindi na magpapatotoo kasi hindi naman nagkatotoo yung dasal nila eh. 'Di ba? Kung makikita niyo yung ano, yung sistema, medyo faulty yung logic eh. Siyempre ang mga magsasabi nagkatotoo yung dasal nila diyan, yung mga nagkatotoo lang, eh hindi niyo naman mai-interview kung sino diyan yung mga hindi nagkatotoo. Paano niyo mahahanap diyan yung mga hindi nagkatotoo ang dasal, 'di ba? Parang yung sa mga manggagamot yan eh, kadalasan sa mga albularyo eh. Ang lagi lang nai-interview yung mga gumaling. Bibihirang ma-interview hindi gumaling. Kaya tuloy ang impression, yung manggagamot na yon ay talagang magaling kasi parang ang dating lahat na nagpapagamot sa kanya ay gumagaling. Pero in reality, ang mga babalik lang sa kanya yung napagaling niya eh. Paano yung mga hindi napagaling? Hindi niyo na madodocument yun, di ba? Milagro nang itinuturing ni Nanay Dani ang kanyang pangalawang buhay matapos siyang duguin noong nakaraang taon dahil sa komplikasyon sa matres. Ipinaubaya na ni Nanay Dani sa mapaghimalang imahe ang kanyang paggaling. Hanggang isang araw, habang nagdarasal raw sa larawan ng poon, may kakaiba daw siyang naramdaman sa kanyang tagiliran. Ako nagdasal kay Virgen Maria na may nararamdaman ako na pumitik sa aking right side. Hindi yun panaginip. Tinulungan niya ako. Hindi yung panaginip, yun ay confirmation bias. Ito. Ngayon, siguro ito na yung tamang panahon. Tamang panahon para ikwento ko to. Total, sa healing naman tayo, di ba? Di ba last year, November ba o December, early November, nagkaroon ako ng parang sakit sa atay eh. Nagkaroon ako ng parang sakit sa atay. Kaya ako sinabing parang kasi never siya na-confirm. Pero yung symptoms nandoon. Hindi, atay ba or sa abdo? Something like that, ano. Kasi ang naranasan ko noon, one time, sumakit yung tiyan ko. Talaga sobrang sakit ng tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. May medical ako noon eh. Sige, one of these days ipapakita ko yung mga medical. Alam ito ni Sir El Jaco eh, kung nanonood pa sa akin si Sir El Jaco. Alam ito ni Sir El Jaco. I don't know ito kay si Sir GC. Si Ma'am Lynn Sudo, alam din yata. Shout out Ma'am Lynn Sudo. Na nagkaroon ako ng problem nung November ba o December. Alam niyo yun, di ba? Nagkwentuhan tayo tungkol dyan. Talagang, si Solja din yata, alam yata ito eh. Talagang sumakit ang tiyan ko. Yung parang tinutusok akong ganito. Tapos ang pupo ko, walang kulay. Tapos yung ihi ko, sobrang dilaw. So, anong inisip ko kagad? Mukhang tawag dito. Sakit ito sa gallbladder. Sa gallbladder, no? Kasi gano'n na symptoms eh. Kasi yung liver mo, wag muna tayong pumunta sa liver. Sa gallbladder yon eh. Kaya di ba nagbakasyon ako nun yata, siguro 2 linggo din. Bago kami magdebate ni Sir Riv nun eh. Kaya ang bintang pa nga sa akin ni Sir Riv nun, nag-leave ako para daw paghandaan siya. Hindi, nagkaroon talaga ako ng sakit nun. So, yun ay... Ang unang theory ko, gallbladder ang issue. Kasi may pinag-aaralan naman ako sa medical field eh. Anong nangyari, kaya gallbladder yon, may bato ako sa gallbladder. Sobrang sakit eh, yung symptoms dito. Tapos nagre-radiate dito sa likod ang sakit. So yun ang symptoms nung sakit ko. Hindi kasi nakakalusot yung bile na galing sa atay. So, nung nagpa-check up ako, ultrasound walang nakita dun sa gallbladder ko normal. Sabi, saan kaya yun problema? Doon sa duct naman ang baka mamaya yung tubo from atay ko
ay papuntang abdo ko ay barado. In-MRI ako. Alam ni Sir El Jaco to, nagkukwentuhan kami doon ni Sir El Jaco. In-MRI ako. Diba? Si Sir GC rin yata alam ito. In-MRI ako. Tiningnan pati, ngayon, hindi lang dahil clear ako sa gallbladder, hinala, baka yung ano ko, yung liver ko, hindi nagpo-produce ng ng bile. Di kinakabahan na ako, baka sakit sa atay to. Inano ako, in-MRI ako to proven ito. Papakita ko sa inyo result one of these days. Walang nakita. Walang nakita sa sa atay ko. Clear ang atay ko. Healthy nga daw ang atay ko eh. Tapos yung yung kasi feeling ko ooperahan ako that time sa sa abdo, sa gallbladder or do sa tubo. Wala, clear. Walang problema. Then nung nagpa-check up ako yung sa test. Ito nakita din ni Solja to eh. Yung sa test ko, abnormal yung mga result ko. Pero do sa MRI, wala namang problema. Pero do sa result ng ko, abnormal. Doon ako nag-isip na baka mamaya kinukulam talaga ako. Baka mamaya totoo yung kulam. Sabi kong ganon. Minessage ko si Sir Shaman. Sir Shaman, gamutin mo nga ako. Sabi kong ganon. I don't know kung ano yung, hindi naman parang hindi ako inano ni Sir Shaman. Lumapit ako kay Sir Ed. 'Di ba? I don't know, may inurasyon yata sa akin si Sir Ed na hindi ko alam. Ito, I kid you not. Mamatay man ang nanay ko sa Mamatay man ang nanay ko ngayon sa Aklan. I kid you not. Hindi ko kayo inuulol. Kaya kong patunayan to ha. After akong parang makausap ko si Sir Ed, yung parang, I don't know, may orasyon yatang inano sa akin si Sir Ed eh. After nun, kinabukasan, nawala yung symptoms. Nagpa-check up uli ako. Bumalik sa normal yung mga ko. Bumalik sa normal yung mga results ko. Maybe baka i-post ko dito yung yung result. May chance pa nga doon na ang reading nung isang ko 1,000 plus eh. Na ang sabi ng doktor, "Uy, 1,000 plus ito. Dapat daw ako, may cancer na dapat ako sa liver kung ganito." Nagkataon parang misreading yata iyon ng misreading siya ng diagnostic. 'Di ba? Pero nung after nung nag-subside yung nararamdaman ko, nagpa-check ako, bumalik na normal lahat. Hanggang ngayon misteryo pa rin yun. Hindi ko lang dinidisclose yun Binigyan ko muna dahil baka gamitin sa akin ng mga kaaway ko yun eh. Magsalita na naman yung laruan ko, 'di ba? Well, partially pero magiging skeptic pa rin ako. 'Di ba? Magiging skeptic pa rin ako. Hindi pa rin ako hindi ko sasabihin na totoo yan na nakulam ako or something. Pero wala eh, yung timing kasi eh. Hindi ko talaga maipaliwanag eh. Baka kayo hindi, pwede nyo ko i-PM, imbestigahan nyo. Ibibigay ko sa inyo lahat. From MRI ko, clear yung MRI ko eh. Ultrasound ko. Kasi, dalawang ginawa sa akin. Yung ultrasound kasi wala talaga makita dahil normal talaga. As in wala. Then nag-MRI ako, normal din talaga. Pero nagkakaroon lang siya ng result dun sa blood test ko lang. Creepy. Kung gusto nyong imbestigahan yon, PM nyo ako. Ibibigay ko sa inyo yung mga results ng Siyempre tatakpan ko yung pangalan ko, di ba? Anyway, sa bagay, baka isipin nyo, hindi mo naman result yun kasi di naman namin nababasa yung pangalan eh. Di ba? Pero sa inyo na rin yun. Di ba? May gusto pa siyang ipagawa sa akin na misyon.
Kandila naman ni Mama Kande na perdon kung tawagin ang naging sandata ni Aling Beth sa mga pagsubok sa buhay at kalamidad na dumarating sa kanya. Kwento ni Aling Beth, sa mga malalakas na bagyo at lindol, ang perdon ang laging nagliligtas sa kanyang pamilya. Confirmation bias naman yan, syempre. Well, nasa faith na rin yan eh. Hindi naman masama yan ang isipin mo iniligtas ka ni Mama Mary, di ba? Pero kung titingnan mo yung realidad, syempre, alam mo na, di ba? Imposible namang iligtas ka ng bato. I lighted the perdon and prayed. Yung prayers mo siguro, oo. Ayun, maniniwala pa ako doon. Na niligtas ka ng prayers mo. Na niligtas ka ng Diyos, di ba? Dahil nadinig ka ng Diyos na nangangailangan ka ng tulong. The rosary and ask the Blessed Virgin Mary to help us. I really believe in the miracle of the perdon. That is the symbol of the perdon. Jesus Christ, the light, our light. Hindi rin makakalimutan ni Cecil ang regalong bigay daw sa kanya ni Mama Kande. Sa loob ng 8 taon, hindi pinalad na magkaanak si Cecil at ang kanyang asawa. Hanggang sa nalaman nila ang kwento ng milagrosong imahe sa haro. Ibinulong ni Cecil ang kanyang hiling kay Mama Kande. Nagsabi ako sa kanya na gusto kong magkaanak na. Last year, na parang na-delay ako, sabi ko sa kanya, try nating mag-PT. Nung sa CR ako, ang saya ko na kasi nakita ko yung positive. Dahil sa mahinang pangangatawan ni Cecil, ang regalong anak sa kanya ni Mama Kande, nagdelikadong mawala. Nagkaroon ako ng premature labor. Almost 1 month ako nagka-experience noon. Matapos makaranas ng premature labor at kalaunan nag-overdue naman ang bata sa kanyang sinapupunan. Forward ko lang And May ad din. Parang tama yung hinala ko na sabi ko sa asawa ko pagkatapos ko ng magpanganak, sabi ko sa iyo akyat tayo kay Mama Kande kasi I'm sure lalabas si baby agad. Ayon kay Monsignor Joe Marie Delgado, hindi na bago sa kanilang lugar ang mga himala ng Birhen ng Candelaria. sa makabago pong bang panahon, may Pero, men, di ba, skeptically speaking, iilan lang naman yun eh. So, dapat alamin din nila kung ilan yung hindi nagkatotoo. mga patutuo sa mga himala, ang simbahang Katolika. Sa general contentment about this, Yung ano yung lumalaki. Gusto ko yung lumalaki. requests were granted. Taong 1580, nang natagpuan ng isang mangingisda ang imahe daw ni Mama Kande sa isang ilog sa haro. Dinala ng mangingisda ang nooy isang talampakan lang daw na 1 foot. para ipakita sa kanyang mga kasama. Meg, dong. Dahil bala, nakita kong santos. Pero sa hindi raw maipaliwanag na dahilan, biglang bumigat ang imahe na parang ayaw magpabitbit sa iba. Nang makita yon, no, they tried to carry it, buhatin yon, at saka with the decision na dalhin yon sa nearby parish na pinapaniwalaan na it was the parish of La Paz. Hindi, mga kaupdanan, kinanglan sa simbahan gid sing lapas ta ni dalon. Pero hindi yon mabuhat ng ilang tao. Ukabugat gid niya. Until they decided na dalhin yon sa haro, and then yun, kahit isang tao nabuhat yon, pinaniniwalaan na gusto talaga ng Mahal na Birhen na dito sa haro siya dadalhin. Pero bakit ba't niya sabing gusto ng Mahal na Birhen, semento lang yun? Hindi siya yung di ba men, kung gusto Mahal na Birhen, diretso niyang idadala niya yung estatwa sa haro.
Matapos dalhin ang puong yari sa bato, ginawa itong patron sa bayan ng Haro. Inilagay sa bukana ng simbahan. Pero sa pagdaan ng panahon, ang dating isang talampakang imahe ng Birhen, umabot na ngayon sa 7 talampakan ang taas. Misteryoso daw ang unti-unting paglaki ni Mama Kande. With regards sa May picture sila nung maliit kasi kung ang relalayan lang natin ay kwento din lang, mahirap. hindi na-approve ng Vatican kasi hindi naman natin nare-raise yung ganitong concerns kasi we're more focused sa paglaki talaga ng faith ng mga tao rather than ng paglaki ng santo or ng bato. If we focus on the image, just the image na lumalaki, it may lead to fanaticism which is very difficult. Aminado naman ang geologist na si May Magarso, hindi pa nila matukoy kung anong klasing bato o lupa hinulma ang nasabing imahe. Lumalaki ba talaga yung imahen? Ma'am, for us a geologist, hindi po lumalaki yung bato. Hindi po siya kasi living things. From 1 foot, naging 6 feet siya. So, Wala kasing documentation eh. Di ba sana kung may mga lumang pictures yan na nakikita natin na maliit talaga siya. Then, di ba, from time to time, nakikita na makukompare natin lumalaki. Pero may theory ako dyan eh. Pwede kasing mangyari kung yung mismong imahe, kasi kung titingnan mo yung image siya, kung titingnan mo yung ano mamaya, it's a reactive pagka full view, no? ng science. Siguro po sa paniniwala ng isang tao, hindi na po importante kung may explanation or what. Basta alam namin na yung ating paniniwala. Di ba? Feeling ko doon sa damit na sinusuot yan eh. Oh, bato din ba yung damit? Kasi sometimes pwedeng may mga repair na ginagawa dyan hanggang sa nag-accumulate na nagmumukhang malaki. Pero hanggat kwento lang yung pinagbabatayan natin, mananatiling claim lang yun eh. 'Di ba? I'm not saying na hindi talaga lumaki. Pero kulang yung kulang yung evidence. Hindi kasi pwedeng ang relayan lang natin yung kinwento. 'Di ba? Ay tapat. Dahil sa hindi na mabilang na himala at patuloy daw na pagdami ng mga deboto ni Nuestra Señora de la Candelaria, mismong si Pope John Paul II pa ang nagputong ng korona sa milagrosong imahe. St. John Paul II was a devotee of the Blessed Mother. She is very special. But what is important here is Kasi parang pinatong siya doon sa malaking bato eh. Nagkaroon ng ilusyon na lumalaki. the love of the Filipinos really grow. Pero kulang ang claim. Siguro sa tagal ng imahe na yan, sana man lang may picture sila niyan, di ba? Kung sa tagal man, let's say, sabihin na natin na natagpuan niya 1970s. Hindi naman sinabi kung kailan yung date, ano? Kailan kaya natagpuan niya? 1950s? 40s? Kahit man lang yung image na, kahit siguro nag-start sila siguro may camera na noong 1970s. Hanggang ngayon, makita man natin yung, yung paglaki niya. Now, kung wala, kwento lang yun. In lips and diba? Hindi, reality, kwento lang talaga yun kasi wala naman documentation eh. as it were. Totoo man o katang-isip ang mga kwento ng milagro, mas mangingibabaw pa rin sa mga deboto ang kanilang pananampalataya. Ang imahe ni Mama Kande, simbolo ng pag-asa ng mga taong sinusubok sa buhay at nagpapalalim sa ugnayan ng mga Katoliko sa Poong May Kapal. Anyway, so yan lang ang ating mapapag-usapan. Walang enough proof. Diba? Yun lang, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.